Tuloy ang pangungumbinsi ng mga otoridad sa mga residente nasa danger zone na lisanin ang lugar dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero sa kasamaang palad, may ilang sinasamantala pa umano ang sitwasyon para makapagnakaw sa mga evacuee. Balita natin ni Chino Gaston exclusive. Mapanganib ba na pagpasok sa mga barangay sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon, walang pagod ang pagpapatrolya ng Philippine Army. Kasama ang GMA News, pinasok ng Army Rescue Team alas 3 ng madaling araw ang mga barangay ng Padang sa Legazpi at Lidong sa Santo Domingo para bantayan ang mga iniwang alagang hayop at ari-arian ng mga evacuee. Bahagi ng tungkulin ng Philippine Army dito sa Santo Domingo sa Albay ang bantayan ang mga kabahayan ng mga evacuees na iniwan ng kanilang mga tahanan at syempre itaguyod din ang seguridad dito sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ilang beses na raw kasi nakatanggap ng reklamo mula sa mga evacuee na may nagnakaw ng kanilang mga naiwang alagang hayop. Task to siya na given to the army to secure the barangay area na abandoned by the barangay folks kasi ang mga tao is nandun sa evacuation center. Kasama rin sa trabaho ng mga sundalo ang kumbinsihin ang mga nagmamatigas na residente na lumikas na. Yung mga gamit nyo, ready na pero ready na may gamit ang paano? Pang-evacuation, no? May utos man ng provincial government na lisanin ang kanilang mga tirahan, meron pa ring tila ayaw makinig. Gaya ng lalaking ito na nagpastol pa ng kanyang baka sa tabi ng monitoring station ng FIVOC sa paanan ng bulkan. Takot nga rin po ako. Diyan na nga po namatay yung tatay ko noong 1993. Kaso, wala naman akong mapagtalian itong baka ko. Ang iba, saka na lang daw aalis kapag tiyak na raw na puputok na ang bulkan. Kung delikado na, Sa ngayon, hindi pa delikado. hindi pa naman. Isang ginang naman ang nanganak sa evacuation center sa Ligao City. Madaling araw nung sumakit ang kanyang tiyan at kalaunay isinilang ang unang sanggol sa tulong ng health officer sa evacuation center. Agad siyang itinakbo sa ospital at doon nalaman na may isa pa palang bata sa kanyang tiyan at doon niya ito isinilang sa ospital. Masaya po. Kahit medyo mahirap, siyempre masaya. Chino Gaston, GMA News.